what's up mga kakuryente, magle-layout tayo ngayon dito ng para sa electrical dito sa slab. Mag-aabang na tayo ng mga conduit. Maliit lang naman to mga master. 2 kwarto sa ibaba, living room at dining area. Tapos dito naman sa taas, bali 3 kwarto at mayroon siyang terrace. Since wala naman itong electrical plan, i-apply lang natin dito yung basic. Una, ilagay lang muna natin yung mga junction box sa kung saan yung mga pwesto nila. Tapos mga master, dapat sukatin din natin para makuha natin yung center. Kasi doon natin ipipwesto yung junction box. Sa mga junction box na yan, ayan yung mga pwesto ng mga ilaw sa ibaba. Kaya i-center natin siya sa mga kwarto. Siyempre basic tayo, ilalagay lang natin sa gitna. Pero kailangan makuha pa rin natin yung sukat para mailagay natin siya sa center talaga. Kasi bubuhusan na nila ito bukas, kaya kahit wala yung helper ko, napagawa tayo mga master. Bali kanina na i-prepare ko na rin yung mga junction box natin. Nalagyan ko na siya ng yung masking tape. Lalagyan mo yung mga butas kasi kailangan hindi yun mapasukan ng semento pag nagbuhos sila, kasi tayo rin ang mahihirapan dun. Once na mapasukan yun ng halo, mahirap nang ilagay yung mga tornilyo para sa ilaw. Tapos nilagyan ko na rin siya ng yung tie wire o yung alambre. Yun yung itatali natin sa ilalim para lumapat siya dito sa may plywood. Siguraduhin natin na hindi mapapasukan ng halo. Kaya hihigpitan din natin yung pagkakatali dun sa ilalim. Tapos pag naipwesto na natin lahat ng mga junction box natin, sunod latagan na natin siya ng PVC pipe natin. Lahat 1/2 lang ang binili ko kasi konting wire lang naman ang papasok dito, 2 o 3. Sa ganitong slab mga master, hindi ko nire-recommend yung paggamit ng flexible hose kasi madali siyang mapiga. Pag nagbubuhos na kasi hindi maiwasan na maapakan. Tapos pag napiga siya, hindi mo na yun maibabalik. Mahihirapan ng dumaan yung wire doon. Hindi naman natin pwedeng sinsilin ito kasi makokompromiso naman yung tibay ng slab. Sa paglalatag ng PVC pipe, basic lang din mga master. Kailangan meron ka lang PVC pipe cutter, o kung wala kahit na yung talim ng lagaring bakal, pwede na yun. Basic lang din naman ang pagpuputol. Tsaka importante meron kang torch kasi yun mga dugtungan sa junction box natin, kailangan mong i-bend yung iba doon para pumasok siya ng husto dun sa mga butas ng junction box at lumipat para hindi rin mapasukan ng halo. Tsaka dapat meron kang yung bender, bend din sa mga bakal. Kung napansin nyo kanina may binebend akong bakal, kasi pumapasok yung ano doon sa ano niya, yung junction box. Kaya kailangan i-bend mo siya para pumasok. Iwasan mo na mapunta sa ilalim ng bakal yung ano, mismong junction box kasi na nabasag siya. So basic lang din mga master.
kung may kailangang i-adjust na yung bakal, i-bend mo siya. O kung yun naman, pwede mo naman i-adjust na lang dito sa PVC pipe, yun na lang ang i-bend mo. So ganun lang, bigayan lang kung sino lang yung pwedeng mag-adjust, kailangan mag-adjust, yun ang i-adjust mo. Bigayan lang, hindi katulad sa relasyon mo na ikaw lagi yung nag-adjust. Tapos na natin. Doon. Ito naman, ilaw dyan. Ilaw din doon. Tapos may isa pa doon. Dito. Ito, kwarto rin ito. Isang ilaw sa kwarto. Kuryente, ito rin. Isang room din ito. Tapos meron kasi siyang overlap paikot. Kaya may ilaw din siya. Pati doon. Dalawa rin ang ilaw sa labas. Paikot yan, ganun din. Lahat. Ayan na yung gawa natin. Kulang pa tayo ng abang para sa mga outlet dito sa second floor sa taas. So yun na lang ang kulang natin, gagawin natin. Pati ang termination of wire ipapakita ko sa inyo, pati sa panel board, tsaka sa mga outlet and lightning natin, tsaka switch. So, ita-time lapse na lang natin siguro para mabilis.